The country's mass rail transport system, as initiated by the LRT, has been serving commuters well since it was put up. This week on Motoring Today, we shall have an update on its developments and future plans from its spokesperson, Attorney Hernando Cabrera. Good afternoon, Attorney Cabrera, and welcome to Motoring Today's Motoring Forum. Butch, good afternoon. Good afternoon sa ating mga viewers. Now, before we go into the issue at hand, can you briefly appraise our viewers with a little bit of history about the LRT? Like, when was it first established, what area it originally serviced, and how extensive are the LRT services now? Like, how many coaches does it have now, and how many passengers does it service daily? Well, we have two lines. We have Line 1. This was constructed in the early 80s. We started operation at around, siguro mga 1984. And this one runs from Baclaran up to Monumento. Ito yung original na linya niya. But later, sometime in 2000, I think 2008 or 2009, we extended Line 1. So from Monumento, we added two more additional stations, Roosevelt at saka Balintawak. And then for Line 2, this was constructed, the construction started in 1997, and then we started operating at around mga 2003 for some portion ng line. And then later we had a full operation beginning 2004. So ito yung Line 2, ito yung bumabaybay from Recto hanggang Santolan. For Line 1, as of now, we have almost more than 500,000 daily passengers. And then for Line 2, around mga 230,000 passengers. Now, word has it that there are plans to privatize the LRT. What's the latest on this? Yes, for Line 1, meron tayong privatization effort dyan. Ito yung tinatawag natin na Cavite Extension Project. First part ng project would to extend yung Line 1 natin from Baclaran with 8 additional stations, and then with a length of about 12 kilometers. So ang magiging end na ng ating station is doon na sa may Niog, Bacoor, Cavite. So sabi ko nga, 8 stasyon additional ito. So that would mean more convenience sa ating mga pasahero coming from Bacoor area. And then from Bacoor, babaybay yung linya natin sa may Zapote, sa may Las Piñas, and then dadaan din siya sa may malapit sa Naiya, and then Rojas Boulevard, and then dudugtong na siya doon sa may Baclaran. And then that is the first part. The second part, kung sino man yung nanalo doon sa extension project na doon, sila rin ang mag-ooperate na at mag-maintain nung bago na extension plus yung luma na linya. So, yun na yung privatization part niya. The operation and the maintenance will be taken over by the winning concessionaire. Privatization in a sense na yun lang kanyang operation at saka maintenance. Hindi kasama yung ownership. Ownership will remain with the government. There are also reports that the LRTA is embarking on a new mass transport concept, the BRT or Bus Rapid Transit. Can you update us on this? Well, actually, we're not embarking kaagad na. We're looking into it. Yung possibility that we pursue the project. Kasi sa tingin namin, maganda ito, makakadagdag ito as convenience ng ating mga pasahero. BRT, ito yung Bus Rapid, Bus Rapid Transport. Ang concept nito, para sa maintindihan ng ating mga viewers, maglalagay tayo ng lane sa road, sa isang area, sa isang buong stretch, sa buong isang alignment. Dedicated yung lane para sa mga bus lang. So walang pwedeng sumama na private vehicles doon, kotse or whatever. Yung bus lang ang nandun. And then usually yan, nasa gitna siya ng malaking kalye. So mangyayari, it's either underpass or overpass. Tatawid yung mga tao, tapos doon sa stasyon, doon sila maghihintay. Ang mangyayari nito, dedicated yung lane, walang ibang sasama na mga sasakyan doon. So, panay bus lang lahat yun. So, tuloy-tuloy lang sila, mabilis sila. Ang kagandahan nito, two things. Number one is unimpeded yung kanilang takbo. So, compared sa speed ng mga bus natin ngayon, dan sa EDSA, mas mabilis. Ngayon, yung mga bus natin sa EDSA, di ba, pag kumuha sila ng pasahero nila, may mga
alanganin yung mga tigil nila, may nakahambalang doon sa kabuuan ng EDSA, bumabara yung EDSA. At the same time, pati rin sila nababara, no? With the bus rapid transport, dedicated yung lane, so mas mabilis yung kanilang takbo, ano? Tapos maayos kasi hindi sila pwedeng bumalagbag. And then another advantage nito, mabilis yung construction compared sa isang train system. Sa train system kasi lalagyan mo siya ng power, lalagyan mo siya ng relays, lalagyan mo siya ng mga signaling system, napakaraming there are a lot of systems that are involved, ano? Mas mahal, mas matagal compared to a bus rapid system. Mas mura siya. Kaya lang, when it comes to speed, mas mabilis pa rin ng tren. When it comes to carrying capacity, mas malaki pa rin ang carrying capacity ng tren. Yun lang yung, if you compare the two. Pero if you compare yung ordinary bus dito sa bus rapid na system, mas mabilis pa rin yung bus rapid transit na system. Tell us, what advantages does the LRT see in adopting the BRT concept? And if ever this will be approved, what is the timeline on this? Well, yung timeline, hindi pa namin tinitingnan kasi we're just looking into the possibility and explore pa lang namin. So, wala pang definite na timeline. But on the advantages, sabi ko nga, number one, compared mo dun sa regular na bus na biyahe, mas mabilis to kasi dedicated yung lane. So, mas convenient pa rin sa compared kung you're riding an ordinary bus dun sa ordinary na road network mo. Pangalawa, mas mura siya. Mas mura siya compared to a train system na gawin at saka i-maintain. When it comes to construction, sa investment at saka sa maintenance and operation, mas mura pa rin siya compared to a train system. Thank you very much, Attorney Cabrera. Before I let you go, any message to our viewers? Okay. Message, as usual, yung message ko sa ating mga mahal na pasahero. Number one, sumunod tayo sa lahat ng ating mga regulations sa linya. This is for our safety at saka security. And then number two, yung ating cooperation sa ating lahat ng ating mga security measures and policies para sa kaligtasan ng lahat. Maraming salamat po. Thank you, Attorney. Attorney Hernando Cabrera, TA spokesperson, this week's guest on Motoring Today's Motoring Forum.